Magandang araw po muli sa inyo mga no holds barred. Bibigyan ko lang ng komento itong ginawang statement ni Bam Aquino na ngayon ay tampulan ng mga kritisismo o pangbabas ng mga nakabasa o nakarinig ng kanyang statement. Ito po tungkol doon sa sinabi niya na yung word na ideally, na kung tutuusin daw, dapat ay sa Pilipinas nililitis itong sila Duterte at sila Bato de la Rosa, si Bongo, pati ibang mga kasangkot doon po sa tinatawag nating crime against humanity. So bakit po masasabi natin hindi dapat magbibitaw ng ganitong statement itong si Bam Aquino? Unang-una po ay ito po ay napaka-insensitive na statement. Insensitive in a sense na libo-libo po ang biktima ng EJK. At pwede naman siyang manahimik, pero bakit kailangan pa niyang bitawan ito? At pangalawa, siya pa ay isa sa mga potensyal na maaaring maging kandidato ng oposisyon o ng mga kakamping, no? Kapag si tuluyang umayaw na talaga si Vice President Leni Robredo, o kung hindi man, ay siya rin ay potensyal pa rin kandidato bilang Vice President. Kung si Leni man o si Risa o siya man ang tumakbo, lagi siyang nandoon sa tuktok ng mga pagpipilian. Ang masama sa kanyang statement ay although sinasabi niyang ideally, ang ibig po kasi sabihin ng ideally ay yung kung talagang ang lahat ay maayos. Dapat raw ay sa Pilipinas nililitis itong mga ito. Pero lagi nating iisipin na yung po mga ganyang statement, para po yung statement ni Marcoleta Ano po ba yung statement ni Marcoleta? Bakit po siya sasabihan o napaghihinalaang makachina, o kung hindi man, baka talaga makachina siya, no? O makachina siya. Sapagkat sa sandali ng mga argumento, kapag ikaw ay nasa isang side, hindi ka dapat nagbibigay ng idea doon sa kalaban mo. Ngayon, kaya pinaghihinalaan na ito ay isang pagbibigay ng idea sa kalaban, sapagkat nagpapalakas ito ng loob ng mga nasa pabor doon sa tinatawag nating Duterte, sapagkat sinasabi nila, kita ninyo, pati yung kakampi ninyo nagsasabing dapat sa Pilipinas nililitis itong si Duterte o sino man itong mga involved na sila Bato, sila Aguirre, sila Bongo. Ito po ay pagbibigay ng idea doon po sa mga maka-pro Duterte. Kaya po, ito ay isang hindi maganda lalo na sa isang taong maaring potensyal na kandidato ng oposisyon. Yun po. At dahil dito, napansin din ng mga kakamping o ng mga oposisyon, ng mga dilawan, Liberal Party, na itong statement na ito ni Bam Aquino is unnecessary. Hindi naman ito kinakailangan, lalo na ipapublicize mo pa. Pagkatapos, ito ay hinihinalang paglalaro sa politika para makakuha ng boto on both sides, na hindi niya iniisip na iba ang dating nito doon sa mga kasama niya, no? At pangalawa, paano niya nasasabing ideally dapat sa Pilipinas litisin itong mga kasong ganito? Hindi po ba niya alam na hindi naman siya abogado at hindi naman siya eksperto doon sa tinatawag na international law? Ito pong ina-apply na ito na batas kay dating Pangulong Duterte at dito sa mga iba pang mga kasama niya, yung tinatawag na perpetrators, ay hindi naman ito basta lang, ito ay isang usaping legal
na abogado lamang nakakaintindi sapagkat maraming kasabi na talagang hindi dapat litisin sa Pilipinas itong kasong ito sapagkat ito'y crime against humanity. So ito po ay under the principles of international law. So kung ito ay international law at ito ay dapat litisin doon sa international court o criminal court, International Criminal Court. At ang ICC ay hindi naman sakop ng extradition treaty sapagkat ang ICC ay hindi naman bansa. Ito ay isang international court. Kaya ito, ang pinapatupad nito ay ang batas base sa international law. Ngayon, kung itong si Bam Aquino ay kulang naman sa kaalaman tungkol sa batas sapagkat hindi naman siya abogado, maaaring matalino siya sa ibang bagay, hindi siya dapat nagkokomento ng ganito. Kasi pag sinabi mong ideally, dapat, kung maayos lang ang lahat, dapat sa Pilipinas. Kahit na maayos ang lahat, tingin ko hindi yan dapat sa Pilipinas nililitis sapagkat sa aking pananaw, sapagkat yan ay crime against humanity at iyan ay nasasakop sa international law. O yun po. Kaya hanggang ngayon, tingnan natin kung paano lulusutan ito ni Bam Aquino. Ngayon, pinalalabas niya yung word na ideally. Susunod, ang lalabas na naman yan ay tinatawag na out of context ang pagkakaintindi sa kanya. At dito tuloy, actually, nung una, nung sila'y sinabi nilang sasama sila sa majority, pinagpasensya na ng mga taong bayan. At okay naman, sila naman ay tumayo sa mga isyung talaga namang oposisyon. Pero itong pagkakataong ito, ay Sus Maria Josep, malinaw na parang kung siya ang magiging presidente o siya ang magiging masusunod, ay itong mga ito ay kanyang lilitisin sa Pilipinas na alam naman natin na alam natin na may hustisya sa Pilipinas, pero saan? Sa mga mahihirap. Sapagkat 2 years bago matapos ang administrasyon ni Duterte, saka siya na-aresto ng ICC. Sa loob ng 2 years, kung talagang may katarungan sa Pilipinas para sa mga maliliit na tao, bakit ni isa walang nagsampa ng kaso kay Duterte noong mga panahong yon? 2 years pa bago na-aresto si Duterte after ng kanyang term. Meaning to say, kung hindi isinampa ni Senator Trillanes ang kaso sa ICC, itong kaso ni Duterte na to ay parang wala na lang at kamamatayan na lang niya na hindi siya nagbabayad. Kagaya rin, kasama rin yung mga perpetrators na tinatawag na mga nag-abuso, sila Aguirre, Bato de la Rosa, Bongo, sila Danao, Cascolan, yung nagpapalaya yung nagpapalabas ng mga droga sa custom, sila Peña, na kaibigan ni Duterte. Yan po, lahat yan lalaya lang at hindi makakasuhan kung ideally Bam Aquino nasa Pilipinas ang tinatawag mong hustisya na inaasahan ng taong bayan. Ito si Bam Aquino, sayang ito ang tinatawag na replika. Si Bam Aquino ay isang replika ni Ninoy Aquino. Kamukha ni Ninoy Aquino ito Replika ni Ninoy Aquino pero made in China. Made in China. Kaya Bam Aquino, you have to stop issuing statements regarding this. Kasi ay masusunog ka lang o kagaya ko, baka tanggal ka na sa listahan ko. Ako kilala akong pro Aquino from the very start. Sayang, replika ka pa naman ni Ninoy Aquino, kaso nga lang made in China. Ibang tumindig si dating senador Ninoy Aquino sa kanyang paninindigan hanggang kamatayan. Itong si Bam Aquino, namumulit ka na ito parang traditional politician. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po kayong manood dito sa No Holds Barred.